Sink rate full. Madaling araw ng September 14 taong 2008 nang umalis ang eroplanong Aeroflot Flight 821 na isang domestic service flight sa Sheremetyevo Airport sa Moscow, Russia at papunta sanang Perm International Airport at dito ibababa sana ang 82 mga pasahero nito. Sa oras ng kanilang pag-alis ay maayos namang nakalipad ang eroplano. Wala namang naging aberya, subalit nang malapit na sila sa airport ng Perm at naghahanda na ang mga piloto sa paglapag ay sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang nag-crash ang eroplano, dahilan upang mamatay ang 82 mga pasahero nito, kabilang na din ang 6 na mga crew. Dahil sa pangyayaring ito ay kaagad na nagsagawa ng masusing mechanical explanation ang mga otoridad upang alamin ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Subalit nang laliman pa nila ang kanilang investigasyon ay dito nakatagpo sila ng isang bagay na sa tingin ko ay hindi mo rin gugustuhin kapag sumakay ka, hindi lang ng eroplano kundi maging na rin ng iba pang mga sasakyan. Alam kong may idea na kayo sa kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano dahil sa caption na nakalagay sa video na to. Pero kaibigan, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit nangyari ang napakalagim na aksidenteng ito. Stay tuned ka lang dyan kaibigan dahil malalaman natin yan maya-maya. Good evening, yes. Good morning. Is your captain speaking? Ang Aeroflot Flight 821 ay isang Boeing 737-500 at may registration number na VP-BKO na siyang sinakyan ng mga pasahero noon. Ito ay pagmamay-ari ng PJSC Aeroflot na isang Russian Airlines. Ito ang pinaka-flag carrier at pinakamalaking airline sa buong Russia. Ang Boeing 737 ay 16 years na sa serbisyo at may 44,533 ng total airframe hours at 35,104 naman na take-off and landing cycles. Samantala, ang naging kapitan naman nito noong araw ng pagbagsak nito ay kinilala bilang si Captain Rojan Medvedev na isang 34 years old. Sa buong karera niya bilang isang piloto ay mayroon na siyang record na 3,689 flight hours sa iba't ibang mga eroplano. Ang kanyang co-pilot naman ay si First Officer Rustam Alaberdin, 43 years old at mayroon na ding record na 8,713 flight hours. Ayon sa isang representative ng Aeroflot ay sinabi nito na ang kapitan at ang co-pilot nito ay eksperyensyado na sila at sila ay isa sa mga pinakamagagaling sa kumpanya. Pero totoo nga kaya ang mga ito? Bank angle. Bank angle. Ayon sa plano, patungkol sa paglipad at paglapag ng Aeroflot Flight 821, ayon na din sa na-recover na recorded voice sa mismong cockpit ng eroplano ay dito, malalamang ang eroplano matapos mag-take off sa Sheremetyevo Airport at magbiyahe ng kulang-kulang 2 oras ay lalapit sana ito sa airport ng Perm mula Kanluran at ibababa ito ng hanggang 2,000 feet ayon sa utos ng ATC o ng Air Traffic Controller, tsaka liliko pa kanan at lalapag sa runway 21. Sa mga oras ng paglipad nito ay wala namang naging aberya. Sa katunayan ay makalipas ang 1.5 oras simula nang umalis ito sa Sheremetyevo Airport ay sinimulan na ng mga piloto na i-configure ang eroplano para sa paglanding nito bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na pagdating sa Perm Airport. Sa mga oras ding iyon ay dito na nagsimulang kausapin ng kapitan ang mga pasahero para ipaalam na malapit na nga silang maglanding pero tila may kakaiba sa pananalita nito. Mapapansin na nagsorry pa nga ito dahil sa may mali sa mga sinabi niya at ang kapansin-pansin ay hindi rin tama ang mga sinabi niyang oras patungkol sa kanilang paglapag.
Sa halip kasi na sabihin niyang 5 AM ang paglapag nila ay maliwanag pa sa sikat ng araw na 5 PM ang binanggit nito samantalang magbubukang liwayway pa lang noong mga oras na iyon. Lingid sa kaalaman ng mga pasahero na dito na pala magsisimula ang kalbaryo mula sa kanilang biyahe. Lingid din sa kaalaman ng mga pasahero na sa kabila ng maayos nilang biyahe ay ang eroplano pala ay mayroon ng problema simula pa lang. Ang dalawang makina kasi nito ay hindi na pala parehas ang ibinibigay na puwersa dahilan upang mawala ang auto throttle nito o ng automatic na pagkontrol sa pagpasok ng gasolina sa mga makina nito. Dahil dito ay ito ang nagpuwersa kay First Officer Alaberdin upang gumawa ng constant steering adjustment para nang sa ganon ay nasa maayos pa rin na level ang eroplano. Samantala dahil nga nalalapit na ang kanilang paglapag ay dito patuloy nang nakikipag-ugnayan ang mga piloto sa ATC na siyang nagbibigay sa kanila ng instruction. Sa kanilang pakikipag-ugnayan ay ipinag-utos ng ATC na ibaba na nila ang eroplano at umikot sila pakanan bilang paghahanda para sa paglapag nila sa runway 21. Pero sa kabila ng utos na ATC na ibaba na nila ang eroplano ay napansin nila na tila paakyat naman ang eroplano sa halip na bumaba na ito at kumakabig naman sa direksyong kaliwa sa halip na pakanan. Sa kabilang banda naman, sa loob ng cockpit ay sa hindi malamang dahilan ay naging mainit ang ulo ng kapitan at naging irritable. Lalo pang uminit ang ulo nito nang tanungin ni First Officer Rustam Alaberdin kung ano ang dapat niyang gawin sa flaps ng eroplano. Dahil dito ay muli na namang napamura ang kapitan at sinabing, sa kabilang banda, dahil nga napapansin ng ATC na tila pataas pa rin ang pataas ang eroplano ay kaagad na nilang tinanong ang kapitan at kinumpirma kung tumataas ba talaga sila. Kaagad namang nag-respond si Captain Rojon Medvedev at sinabing pababa na ulit sila subalit napansing muli ng ATC na lumagpas na ang Aeroflot 821 sa mismong direksyon at anggulo ng runway 21. Dahil dito ay ipinag-utos muli ng ATC na umikot ulit sila pakanan para ulitin nila ang kanilang tangkang paglapag. Subalit hindi nakinig ang mga piloto at mula dito ay wala nang nakuhang sagot pa ang ATC sa kanila. Lingid naman sa kalaman ng ATC na natataranta na pala si First Officer Alaberdin dahil nga sa patuloy na pagkabig ng eroplano pakaliwa. Dahil sa hindi na kayang kontrolin pa ni First Officer Alaberdin ang pagkabig ng eroplano ay minabuti niyang ipasa na ito kay Captain Medvedev. Subalit sa halip na magtulungan na sila sa ganong sitwasyon ay nakuha pang magalit ng husto ng kapitan at sinabing, Tank angle. Tank angle. Ganon pa man ay kinuha pa rin ng kapitan ng kontrol sa eroplano. Subalit sa halip na bawiin na niya ang pagkabig ng eroplano sa kaliwa papuntang kanan ay mas kinabig pa niya ito pakaliwa, dahilan upang mag-warning na ang eroplano at mawalan na sila ng kontrol ng tuluyan. Tank angle. Tank angle. Dahil sa kapabayaan ng mga piloto ay bumagsak ang eroplano sa isang riles ng tren sa mismong syudad na ng Perm sa Russia na kumitil sa buhay ng mga walang kamuwang-muwang na mga pasahero at maging lahat ng mga crew nito. Ang mga bombero naman at mga rescue workers ay kaagad na nagtungo sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano sa pag-asa na may maisasalba pa silang buhay. Subalit pagsapit ng liwanag ay dito na tumambad ang malagim na sinapit ng Aeroflot Flight 821 kabilang na ang lahat ng mga sakay nito. Wala na kasi silang ibang nadatnan pa kundi ang lasog-lasog ng mga parte ng eroplano at ang 86 na sakay nito ay wala ni isang nakaligtas.
Dahil sa nakakagimbal na aksidenteng ito ay kaagad na nag-imbestiga mga Russian investigators sa kung ano ba talaga ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Sa kanilang pag-iimbestiga ay natagpuan nila ang cockpit voice recorder data at ang flight data recorder, subalit lubha itong napinsala at dahil dito ay kinakailangan pa nila itong dalhin sa isang specialized facility sa France upang ma-retrieve ang lahat ng data nito. Ngunit ito ay nangangailangan ng isang linggo bago nila makuha ang resulta. Ganun pa man, sa patuloy nilang pagkalap ng impormasyon ay nalaman ng mga otoridad na bago pa man bumiyahe ang Aeroflot Flight 821 ay hindi na palalingid sa kalaman ng PJSC Airlines na ang dalawang makina nito ay mayroon ng problema. Alam nilang may issue na patungkol sa hindi pantay na pagbuga ng power ng makina nito, kaya naman ito ang dahilan kung bakit nag-disengage ang auto throttle nito. Maging umano ng mga dating piloto ng naturang eroplano ay inirereklamo na ang tungkol sa bagay na ito. Sa katunayan ay kumuha pa nga sila ng mga larawan para ipakita kung ano ang dapat ayusin sa mga makina. At hindi rin lingid kina Captain Medvedev at co-pilot itong si First Officer Alaberdin ang tungkol sa problema na ito ng naturang eroplano. Pero ang tanong, alam din ba nila ang mag-operate ng eroplanong may imbalance engine? Ang sagot ay medyo imposible. Ayon kasi sa nakalap na impormasyon ng mga investigador ay napag-alaman nila na si Captain Rojon Medvedev ay kulang pa sa karanasan pagdating sa pagpapalipad ng may dalawang makinang aircraft kagaya na lang ng Boeing 737 o ng Flight 821. Napag-alaman nila na kahit na mayroon na siyang flight hours record na 3,689 sa buong karera niya bilang isang piloto ay mahigit 400 hours lamang dito ang naigugol pa lang niya sa pagpapalipad sa bagong modelo na Boeing 737. Maging si First Officer Alaberdin na mayroon ng kulang-kulang 9,000 flight time record ay mayroon lang din pala siyang 200 hours flight time gamit ang 2-engine aircraft na ito. Nakakapagtaka din na si Medvedev pa ang naging kapitan samantalang mas mataas pa ang flight time record ni Alaberdin. Alam nyo kung bakit? Dahil napag-alaman kasi nila na si Alaberdin pala ay naging first officer dahil sa impluwensya ng pera. Nalaman kasi nila na siya pala ay 3 beses na bumagsak sa training mula sa pagpapalipad ng Boeing 737. Idagdag pa ang kahinaan nito sa pag-intindi at pagsasalita ng English language. At ang masaklap ay ang mismong kapitan at co-pilot nito ay parehas lang na magaling. Oo, magaling. Magaling sa pagpapalipad ng mga single-engine aircraft at hindi na mga 2-engine aircraft kagaya ng Boeing 737. Ibig sabihin ay kulang na kulang pa ang karanasan ng dalawa para sa ganoong kalaking eroplano. Makalipas pa ang isang linggo ay sa wakas ay dumating na ang voice recorded na kuha mismo sa loob ng cockpit. Nang marinig ito ng mga otoridad ay bahagya silang nagtaka dahil sa tila may mali sa pananalita ni Captain Medvedev. Ayon sa kanilang assessment ay ang pitch ng boses niya ay mistulang nakainom bagay naman na sinang-ayunan naman ng isang nagpakilalang kaibigan ng isang pasahero noon ng Flight 821 na sinasabing natatakot umano siya sa biyahe dahil mistulang nakainom o lasing ang piloto. Dahil sa isang lead na ito ay kaagad nilang ipina-examine ang katawan ni Captain Medvedev. At guess what mga kaibigan? Ay napatunayan ngang bago siya sumakay sa eroplano at bago ito nadisgrasya ay lango pa sa alak ang kapitan. Dahil ayon sa test na isinagawa sa kanyang bangkay ay nakuha sa kanyang muscle tissue ang mga bakas ng alkohol. Pero ano sa palagay mo? Sino kaya ang dapat nasisihin sa malagim na trahedya na ito? Iiwanan ko na lang ang mga katanungang ito sa inyo mga kaibigan at kayo na ang bahalang sumagot.